Mga gusto nila malaman yung masakit ang likod nila. Ito talagang request nila sa may balakang. Yan mga tips natin ngayon. Tapos merong mahalagang stretch and exercise tuturo natin para sa ating balanse. Doc Willie, Doc Lisa to. Doc Lisa, marami sila kasing tinatanong ng mga questions natin. Yung mga gusto nila malaman yung masakit ang likod nila. Ito talagang request nila sa may balakang. Yan mga tips natin ngayon. Tapos merong mahalagang stretch and exercise tuturo natin para sa ating balanse. Kasi yung balance natin napakahalaga. Tuturuan ko kayo ng balance para lumakas ang paa. So, simple lang mga exercises natin ngayon. Kung meron kayong t-shirt na luma, gagamitin natin mamaya to pang stretch. Kung wala kayong t-shirt, pwede may belt. Kung may belt or may t-shirt, may tulong yan mamaya para sa back pain. Nililinaw ko lang po itong mga tips natin sa back pain, sa shoulder pain, sa neck pain, sa kamay. Hindi po magic na isang araw lang gagaling na. Kadalasan kailangan talagang magtsatsaga kayo ng mga ilang linggo, minsan up to 6 months talagang tiyaga para lumakas yung balikat, mawala yung sakit sa likod. Matagal na tiyagaan to, alam niya ng mga nagte-therapy. Pero at least, kung mild lang naman ang problema niya, konti lang ang problema, baka ngayon lang gumaling na kayo Kung mild lang, pero kung malala na talaga, palagay natin frozen shoulder na, medyo ilang months. Pero may tuturo na namin sa inyo ang tamang mga tips. First, yung balance, di ba? Napakahalaga ng balance. Dapat po nakaupo, First exercise, ikot tayo ng waist. Ganyan. Counterclockwise. Para maging maayos ang balanse, kailangan malakas ang iyong waist. Yung nagdadala yung hips. Tapos gawin mo malaking round. Kasi kung masikip yan, hindi kayo makakatayo na matagal. Tapos noon, mga 10 times iikot. Talagang medyo may hingal to talagang papawisan kayo, okay lang to kahit sa buntis, kahit sa may edad. Itong exercise ko pwede pang senior, pwede pang senior. Opposite side naman. Oo. Pwede pang senior to, hindi lang to pang bata. For everybody, okay? Tapos alog-alog, i-shake yung katawan ganito. Parang sumasayaw, shake mo para lumuwag yung sa likod niya, no? Kung may tumutunog-tunog konti, okay lang yun. Shake. Tapos dito sa shoulder. Up and down natin. Kailangan natin yan. Okay? So, yan yung una natin gagawin. Ikot-ikot. Pampasarap yan na pakaramdam. Ngayon, sa balance tips. Napakahalaga ng balance. Tatayo po tayo. So, ang unang exercise natin, para saan yung silya? Para hindi kayo matumba. Kailangan may silya, di ba? So, ang una, pwedeng hawak ng dalawang kamay. Kung hindi kayo stable, pag sanay na kayo, pwedeng isang kamay na lang. Pag mas sanay kayo, pwedeng isang daliri. Isang daliri, Doc Lisa. Isa lang, dalawang daliri. Yan. Isang daliri lang. At ang unang exercise, tapos pag sanay na, pwede na bumitaw. Okay? Ang first exercise ay ililift natin yung paa pa side. Yan. Okay, sige, side. 1 second lang. Okay, 5 times. Dandahan, Doc Lisa. 5 times. Sige. Another 1, 3, 4, 5 times. Okay. Tapos, yan, medyo mangangalay yan. Tapos, yung huli sa lahat ay isang long, yan, 5 seconds. Masyado mataas, konting baba. Yan. Okay. Ngayon, habang nag-iikot siya, okay, bitaw na, Doc Lisa. Baba na. Dapat, diretso ang iyong katawan. Hindi pwede tumatabingi Kasi oras na tinaas nyo ang paa nyo, sige, Doc Lisa, tapos tumabingi yung hips, sige, tabingi mo hips mo. Yan, pag tumabingi ang hips nyo, ibig sabihin, may diferensya sa hips nyo, mahina. Pag bumagsak yung hips. Okay, so next naman, yung kabilang paa naman, Doc Lisa. Yan. Yan, sige, 5 times, sabay po kayo. Yan, yung kabilang paa naman ginamit niya. 2, dahan lang, 3, konting hang, 3, yan. 4, nakakangala yan. Okay, 5. Tapos ihang mo. Okay, kahit konting baba lang. Hang, mga 5. 3, 4, 5, baba. Pampalakas yan ng lateral muscles natin sa hips.
Ang next naman, para hindi kayo matumba, syempre may hawak. Yung pa-front naman. Harap sa akin, Doc Lisa. Yan. Yan. Okay, ganito naman. Okay. Yan, dandan. Sunod po kayo. Tandahan lang, Doc Lisa. Baka hindi makasabay yung iba eh. Sige, 4. Sige, 5. Hindi po ito madali. Nakakangala yan. Nakakangala yan. O, pwede i-alternate. 3. Sunod po kayo. 4. 5. Yan. Tapos, ihahang natin. 5 seconds. Doc Lisa. Hang. 2, 3, 4. Nakakatigas na dito. Okay. Baba. Kabila naman. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, ang next, yung pag ganito. Lift. Yan. Sige. 2. Hindi. One side lang. One side lang. 5 times. Ulit ng ulit. 3. 4. 5. Yan. Okay. Pahinga konti. Dito naman sa kabila. Dito naman sa kabila. Okay. Lift. 1. 2. 3. 4. And 5. Okay. Tapos march lang konti. March lang tayo. March. Marching, marching. Kamusta, Doc Lisa? Ano pakiramdam mo? Ito yung mga exercises na nagpapatigas nitong mga muscles dito sa hita. Kailangan natin yan eh. Tapos ang next naman, yung tiptoe. Ito pang-balance natin, tiptoe. Pakita natin yung paa ha. So hahawak kayo para hindi kayo mahihirapan. Tapos tiptoe tayo. Ganyan. Tiptoe tayo. Yan. Sige. Tuloy-tuloy lang, Lisa. Okay. Tuloy-tuloy lang ang tiptoe. Sige. Tiptoe. Kita nyo, pag kaya nyo, hawak kayo dalawang kamay. Pag sanay, pwede isang kamay. Tapos sa tiptoe, merong heel raise. Pabaliktad, Doc Lisa. Yan. Yan, sige. Tiptoe. Alternate. Tiptoe, tapos heel raise. Heel raise. Yan. Ganito pa gawin nyo. Pampalakas po ng ankle. Ano nga ankle? Bukong-bukong? Alak-alakan. Alak-alakan. Para lumaki ang binti nyo. Parang ganito. Kasi mga 10 times yung gawin yan, ha? Pampalakas yan ng ating binti. Okay? Tapos yan, up and down. Doc Lisa, ganito naman. March muna. March. March, pampatanggal ng lactic acid. So, pwede natin gawin for balance naman. Gawin natin, tingnan niyo yung pa ako, ha? Naka-rubber shoes ako. So, idikit nyo lang yung paa nyo. Tayo lang po kayo. Dikit nyo lang yung paa nyo. Kung nakadikit, medyo mahirap na yan, ha? Medyo mahirap na yan. Balance na yan. Tapos, pag takot kayo, di hawak kayo dito. Di ba? Ngayon, pag sanay na kayo nakadikit yung paa, pwede nyo pikit ang mata. Kita mo? Natutumba na. Pikit. May hahawakan na. Pikit ang mata. 20 seconds. Hindi po madali yan. For balance yan. Kita nyo, tumatabingi ako. 3, 4, 5. Yan. Ginagamit kasi natin yung mata natin pang balance. So, pag pinikit mo yung mata mo, medyo ma-off balance. Pero kung kaya mo pa rin dumiretso, ibig sabihin, maganda balance mo. Pero dapat may hahawakan kayo, ha? May hahawakan sa side para hindi matumba. So, medyo ready lang kayo. Ang next naman, ito medyo mahirap pa. 1 foot sa harap. Yan, pakita natin. 1 foot sa harap. So, pag ganyan, try nyo po. Balance yan, ha? Balance. 5 seconds. 5 seconds. Pwede humawak kung kaya nyo makatagal. Kung sanay na kayo, pwede kayo maglakad ng one leg. Ito yung ginagamit sa lasing. Diba? Pag nahuli kayo ng pulis, papalakarin kayo na isang in a straight line. For balance lahat to. Napakahalaga ng balance natin. Doc Lisa, try mo nga yung standing on one leg. Papakita natin sa kanila. Yan. Standing on one leg. Try nyo. Yan. Okay. Try nyo po. Pag hindi kaya, hahawak. Try nyo 5 seconds. 2, 3, 4, 5. Bitaw. Sige. Kabila naman. Mas maganda kung hindi ka hahawak. 1, 2,
Kung kaya nyo gawin itong standing on one leg for 20 or 30 seconds, champion na kayo. Ibig sabihin, pasadong-pasado na. Kasi ang average tao, mga 10 seconds lang kaya. Ha? So, pag hindi nyo kaya, hawak lang. Kaya natin pinapalakas yung hita, binti, yung ankles natin, alak-alakan, para lumakas yung balance nyo. Para hindi kayo matumba pag tinutulak kayo bigla-bigla. So, para lalong lumakas yung paa natin, for balance, gagawa tayo ng squat, pero yung 30 degrees lang. Ito, simpleng squat lang, ha? O, try nyo. Hawak kayo lang dito. Yan, 30 degrees. Sige, up. 1 second lang. Up na. Yan. 10 times. 10 times. Sige, 10 times. Pampalakas yan ng quads. Pwede ito gawin ng kahit sino kasi hindi naman malalim ang ginagawa nating bend. So, tama-tama lang yan para sa inyo. Tama na, Doc Lisa. Hingal ka na. Last. Sige. Tapos, march ulit para mawala yung lactic acid. March. So, ito naman, medyo pang-advance to, gamit tayo ng silya. Gamit tayo ng silya. Tuturuan namin kayo paano umupo at paano tumayo. Okay, sige. Pakita natin, dahan-dahan lang, Doc Lisa. Tayo muna. Yan, tayo. Yan. So, nakikita nyo, pantay yung paa ni Doc Lisa. Dahan-dahan, Doc Lisa. Tapos, uupo siya, dahan-dahan. Yan, na-exercise na. Mahirap yan. Tapos, tatayo siya. Mahirap yan. So, pag magawa nyo to 5 times, gaganda yung at lalakas ang iyong hita. Tama na, Doc Lisa. Sige, last one. Yan, dali lang. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng alternate. Dahil mas mahirap yung kanina, mas mahirap yun kasi sabay yun Pwede mo gawing alternate yung paa. Ayan, nakita nyo. I-try nyo po to. Nakaupo, naka-alternate, yan, mas madali yan. Sige, baba. Mas madali yan. Mas relax yung alternate. Sige, alternate. Tapos, kung mas mahina pa yung katawan ninyo, pwedeng gagamitin yung tutulak ka o sa tuhod. Sige, upo, Doc Lisa. Yung tutulak ka. Pwede ka tumulak sa silya o sa tuhod mo na lang. Yan, sa tuhod. Yan, mas madali pa yan. So, yan ang mga tips natin sa mga seniors. Magandang exercise yan. Silya lang. Tapos, meron pa tayong tuturo ng mga stretches para sa inyo. Upo tayo, Doc Lisa. Yan. Pakita tayo ng mga stretch, So, afterwards, pwede natin i-stretch ang ating paa. Kung kaya nyo, okay, diretso lang yung paa, Doc Lisa. Reach lang. Reach. Dahan-dahan. Isa lang. Reach. Dahan-dahan. Okay. Kung hindi nyo maabot, okay lang. Hindi nyo kailangan abutin. Hindi natin kailangan abutin. Dahan-dahan lang, mga 3 seconds. Kung hindi nyo maabot, okay lang. Habang nakaupo. Ayan. Sige, dahan-dahan lang. Okay. Subukan nyo to, dahan-dahan. Pahinga lang pag hindi nyo na kaya. Tapos, ang next naman ay Dede 4 tayo. Ito, for back pain na to, Medyo pang back pain na to. At i-stretch natin yung tuhod papunta sa opposite shoulder. Yan. Subukan nyo yan. Pataas. Yan. Pataas. Sarap yung ganyang stretch na yan. Opposite shoulder. Yan. Mas maganda ito nakaupo pero okay rin nakahiga. Okay. Tapos yung kabila. Depende kung ano yung masikip sa kanila. Opposite shoulder stretch. Yan po yung mga exercise natin for balance na napakahalaga sa inyo. So, tandaan nyo yung pagtayo So, yung mga, in summary lang, Doc Lisa, pakita mo yung ginawa mo, yung mga side na gagawin nila. Pwede nila to gawin araw-araw. Lalo na sa may edad na para hindi matumba. Diba? Yan. Yan yung first. Yung second, paharap. Yan. Yung third, pag ganito. Taas. Isa lang. One lang. Yan. Okay. One lang. Yan. Tapos yung squat na ang gagawin nila. Yung simple lang. 30 degrees lang. Yan lang. Para hindi kayo mahirapan. Yung iba kasi hindi kaya Yan. Tapos laging may hawak sa silya para may suporta. Ngayon naman,
papuntahan po natin yung gustong-gusto nyong topic, yung masakit ang likod. Ito na yung hinihintay nyo para sa masakit ng likod. Ito talaga number one problem ng kababayan natin, sciatica, Doc Lisa. Ito yung number one problem natin. Ito po sintomas, oh. Meron tayong sciatic nerve. Ayan, oh, mula dito sa L4, L5, S1, lumalabas siya dito, pababa. Ang nararamdaman nyo, nangangalay ang puwet, nangangalay ang balakang. Pag nagda-drive ng kotse, nangangalay yung paa. Pag nakaupo kayo sa office, nangangalay yung binti. Pag natutulog kayo, nangangalay yung paa. Ito yung naiipit, madalas na nerve. Yan. Tapos pag naipit to, minsan sobra sakit dito sa may hita, at pag ang compression sa may S1 hanggang dito, nararamdaman mo sa side ng paa. Mahirap tong gamutin, tong sciatica. Minsan hindi lang dito ang ipit, minsan ang ipit dito lang sa labas dito lang sa labas. So mahirap to gamutin, pero tuturuan namin kayo ng mga stretch at mga exercise para mabawasan ito. Ito rin ang ituturo ng mga rehab doctors, no? It will take 3 months, 6 months kung malala, pero tuloy-tuloy nyo lang, ito lang ang solusyon. Para sa sciatica pain, maraming ginagawa ang mga doktor. Yung iba, pain reliever agad, hindi ko to pinapayo kasi ang pain reliever, tinatakpan lang niya yung sakit. Hindi mo lang mararamdaman yung sakit, pero yung sira sa ugat, sa nerves, ganun pa rin. Nasisira pa rin yung ugat, nadun pa rin yung damage, hindi mo lang nararamdaman. So, yung iba, may mga steroid injections, ayaw rin natin yan. Ito ay tuturo natin, ha? Itong mga stretches, yan, tuturo natin mamaya. Yung iba may tulong sa chiropractor. Sa akin, naniniwala ako sa chiropractor, pwede rin magpakonsulta. Konsulta sa doktor, pwede rin kumonsulta sa chiropractor. So, ang gagawin natin muna, bibigay ko muna yung pangmadali. Ha? Ito muna yung pangmalala. Para yung easy muna tayo sa easy. Mamaya na yung mga advance. O, lahat po nakahiga. Dahan-dahan lang para hindi mahilo. First, the easiest is one knee to chest. Yan ang pinakamadali. Okay. Kung hindi nyo kaya ganito ka todo, mga 5 seconds, kung kaya nyo 10 seconds, napakaganda niyan. Kasi nai-stretch yung sciatic dito, yung mga muscles. Bitaw na, Doc Lisa. Gawin 3 beses. Hindi, yung same leg. Yan, nai-stretch siya dyan sa may pigi. Nandyan yung piriformis Okay. O, gawin nyo, ha? Dahan-dahan. One leg. Tapos, yung kabilang paa naman. Knee to chest. Yan. Dito tayo sa easy. Kahit sino, kaya gawin to. Walang problema. O, kahit matanda, kahit masakit na likod, dahan-dahanin. Napakasarap niyang. Pag hindi kasi nila aayusin yan, sisikip ang mga muscles dito sa pigi. At may ipit yung sciatic nerve, di ba? At yung mga ibang nerve. Ang stretch ganito po. Kailangan may mararamdaman kayo, konting stretch, siguro mga moderate pain, pero wag yung sobra sakit ng napupunit. Wag din naman yung parang walang stretch. Ayaw mo yung walang stretch. Dapat nai-stretch siya talaga. Tapos yung huli, yung 2 legs. Ito yung pinakamaginhawa. Yan, 2 legs. 2 legs. 5 seconds, 10 seconds. Tapos, sasabayan natin, bitaw na, Doc Lisa, sasabayan natin ang tamang paghinga. Habang nag-exercise, kailangan deep breathing exercise. Yung hihinga kayo malalim, hinga. Tapos, sabay, Doc Lisa, hinga. Tapos, stretch tayo. Pag nag-stretch siya, exhale. Exhale yan, exhale. Yan. Pagbitaw niya, inhale. Bakit mag-exhale? Para lumitan tiyan. Di ba? Exhale, exhale, para mawala yung hangin, ma-press niya. Ngayon naman, gagawin natin more advance. A little more advance, ha? Palagay natin ang masakit sa paa ninyo, itong kanang puwet. Ang masakit. Kanang balakang, kanang pigi, kanang hita, ganito gagawin natin. Magdede 4 kayo. Ha? Gawin nyo ganitong de 4.
At i-stretch natin yung muscles ng 10 times pag ganito. Dahan-dahan yan. Tignan nyo gamit isang kamay lang, Doc Lisa, kanan lang. Hawakan mo dito sa dulo. 10 times. Sige. Swing. Swing. Again. 2. Sige, swing. 3. Yan, niluluwag natin. 4. Hanggang 10 times. At pagdating ng 10 natin ay i-stretch mo ng matagal. Yan. Yan, stretch mo. Kung yung kanan na may diferensya, mas ayusin mo yung kanan. Ito, pang kanan muna tayo. Kung kaliwa ang diferensya, siyempre balik na rin nyo lang. Diba? Next na stretch, ito, napakaganda nitong stretch na to. Ito yung piriformis stretch. From the right knee, hindi pa yan, Doc Lisa. Ito, right knee, papunta sa opposite shoulder. Yan. Subukan nyo yan. Ito ang napakagandang stretch. Opposite shoulder yan. 10 seconds. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiningal ko si Doc Lisa. Bitaw. So, ang tinuturo natin, hindi ito ilalagay papunta sa diretso, mali yan. Hindi rin natin iniikot yung tuhod sa kaliwang parte ng katawan, mali din yun. Kailangan sa opposite shoulder. So, right knee sa left shoulder. Yan ang tamang stretch. O, saan mo nararamdaman, Doc Lisa? Dito. Sa ilalim din. Sa ilalim. So, yung daanan mismo. So, nailuluwag natin. Yan. At yung third, de 4 tayo ulit. Kanang paa. Tapos, hihilahin natin ang binti pataas. Yan. See? Hinihila niya. Pakita mo ang Gina na medyo malayo para makita ng kababayan natin yung position. De 4. Tapos hawakan sa baba. Ngayon, yung iba hindi kaya. Pag hindi nyo kaya yan, ilayo nyo lang, Doc Lisa. Pag hindi kaya, kung yan lang kaya, okay na ganyan. Ha? Tapos, yung ibang mahina na hindi rin kaya, bibigyan natin ng belt. So, pag hindi kaya ng iba, gamitan ng belt. Yan. Ngayon ang style niya. Kasi hindi niya kaya maabot yung paa niya, pwede niyo gamitan ng belt. Ang purpose nito, hindi para dun sa leg. Ang purpose nito ay para ma-stretch ito. Kung ang problema niyo siyempre sa kabilang leg, gagawin niyo rin sa kabilang leg. Di ba? Pakita mo na, Lisa. Just in case yung... pwede yung simple lang muna. Sa opposite leg din gagawin niyo kung gusto niyo. Pero si Doc Lisa, naabot mo naman. Hindi mo naman kailangan mag-belt eh. Kung di mo kailangan. Ngayon, Doc Lisa, gagawin natin yung stretch. Straight leg stretch. Gagawin natin using the belt. Dandahan lang. Baka mapilay. Yan. Pinakita niya. Okay. Marami sa inyo, baka hindi kaya ganito ka-stretch. Para hindi mahirap, pwedeng dito lang sa baba. Pag dito kasi, medyo malakas ang stretch. Baka hindi nyo kaya. Kung hindi nyo kaya, okay lang yan. So, mga 5 seconds lang, bitaw na, Doc Lisa. Para mas easy, pwede nakabaloktot yung isang paa. Ang kailangan maramdaman, tama na, Doc Lisa, ay konting stretch lang dito sa may hita. Ang kailangan mo lang maramdaman, konting stretch lang dito. Konti lang. Huwag naman. Saan mo naramdaman, Doc Lisa? Dito. Konti lang. Tapos mga 5-10 seconds. Ayoko rin naman na susobrahan nyo. Kung kaya nila, ganyan lang. Pwede na yan. Kung yan lang kaya nyo, okay na yan. Tapos, sa kabilang paa naman. May tulong din yan doon sa masakit na likod. Kung may ibang gagawa, dapat sana marunong. Yan. Kung yan lang ang kaya nila, pwede na yan. Ngayon, oras na gumagaling-galing na ang likod ninyo. Palagay natin, umiigi-igi na yung likod ninyo, para lumalakas-lakas na. Pwede na kayong magpalakas ng likod. Yung tinatawag natin pampalakas ng muscle sa likod, bridging. Yan. 1 second lang, baba mo na. Yan, bridging. 2. Nawala yung kinain mong 2 platong kanin kanina. Doc Lisa. Bridging. 3. Pampalakas ng muscle sa likod niya. Ako, ang ganda po nito. Pag magagawa niyo to, siguro every other day lang. Ayoko araw-araw to. Every other day, 10 times pwede na. Kung mas advance, mas mataas yung puwet. Yan, mas advance yan, mas mataas. Diba? Superman stretch.
Yan. Oops, Superman. Hindi ka naman lumilipad. Para kang si Captain America. O, tama na. So, nakita nyo to? Talagang titigas ang likod nyo dito. Parang bato. Oo. Kailangan po to para lumakas ang muscle sa likod. Pag malakas ang muscle sa likod, hindi na yan sasakit. Ito gagawin nyo For back pain and for sciatica, ito gagawin yan. Yung bola, ilalagay sa may puwet. O, hahanapin mo yung masakit na parte. Sa may side, Doc Lisa. Labas mo konti para kita nila. Right side. Yan mo na yan. Yan, nakita mo, nilalagay niya yung sa bola. Sige, baba ka, Gina. Tapos, ikot-ikutin mo. Hanapin mo kung saan yung masarap. So, malaking tulong tong tennis ball na to. Napakalaking tulong. At ang last na lang ipapakita ko, ang tamang pagbuhat. O, ito, pakita natin yung mali. Paano yung mali? Ang mali, yan ang mali. Ito kay Doc Lisa, mali. Yan, oops, huwag mong gagawin yan. Pag ganyan, inakyat niya, balik to, balik. Ma-opera. Lalo na kung mas mabigat. Bali yan. Pakita mo lang yung mali. Kung yan. Yan ang mali, Mali yan. Mababali. Kasi itong likod natin, wala namang muscle na pangkarga yan eh. Kailangan ang tuhod. Sige. Pwedeng ganyan. Yan ang tamang pagbuhat. Sige. Again. At pag sobrang bigat, pinakamaganda, magpapatulong kayo sa kasama. So, pinakita natin for back pain. Tapos, yung tamang paghinga. Lalaki ng check. Salamat sa lahat. Pinawisan siya. Kahapon, tinatrial ko to. Pinawisan din ako. Pag hiningal, pahinga lang. Inom ng isang basong tubig. Pwede kumain ng saging pag pinapawisan. Kung meron kayong pera o meron kayong kasama sa abroad, kung pwede nyo ipamassage. Ipamassage nyo yung piriformis area. Oo, yun na lang pala hindi ko napapakita. Tapos pang matagalan to 3 months, 6 months. Talagang tiyagaan, minsan babalik yung sakit, minsan okay. At pwede rin nilalagyan ng hot pack, Doc Lisa? Oo, dun sa mga may pain sa iba't ibang parte ng katawan, kumuha tayo ng hot water bag, lagyan ng mainit na tubig, lagyan o baluti ng lampin o tuwalya, ilagay sa lugar na masakit, mga 15 minutos, 15 minuto lang po, at ililipat nyo dun sa ibang lugar na masakit. Magmamassage tayo, dito nyo imamassage, dito sa may pata, dito sa sciatic nerve yan, Pwede nyo i-massage yan. Ito, dito minamassage, pababa, hanggang sa binti. Okay? Yan ang massage area na gagawin natin. Ang topic natin tungkol sa pagkain. Okay. Gandang araw po sa inyo. Ito po si Doc Willie at Doc Liza, ang inyong makabayang doktor. Ang pag-uusapan nating topic ngayong araw na ito ay tungkol dun sa mga pagkain nating pang-araw-araw para maintindihan natin paano ba natin sila nabibili at paano natin ginagamit. Merong mga termino na ginagamit ang mga writers na maganda din alam natin. Meron tayong mga tinatawag na processed foods. Ano ba ang ibig sabihin ng processed foods? Ito kung giniling mo na yung iyong palay, naging bigas na, niluto mo na yung iyong mga binili, o kaya dinelata mo na o inilagay mo na sa bote, medyo process na yon. Ito yung mga pagkain, ang processed foods ay mga pagkain na idinaan sa makina o nilagyan na ng chemical bago ipakete. Halimbawa, yung gatas, naging keso, na proseso na yan. Ginagawa ito, ba't kailangan natin gawin? Kailangan gawin ito para hindi mapanis o masira ang pagkain. Pamamaraan ito para ma-preserve o tumagal ang ating mga pagkain. Ano yung paraan ng pagpapatagal ng pagkain? Meron tinatawag na salting at saka sugaring. Ito yung paglalagay ng asin at asukal na nagpapatagal sa pagkain. Kalimitan ng mga processed foods ay meron ng mga preservatives. So, yung salt kasi, sugar, at yung mga iba pang chemical,
preservatives ang tawag dyan. Food preservatives. Ito yung sangkap na nilalagay o inihahalo sa pagkain para tumagal ang pagkasira o pagkapanis. Halimbawa, anong mga tawag dyan? Sulfites. Ito yung nilalagay sa ubas. Pagkapita, si-spray yung inyong ubas. At saka nilalagay din sa wines para hindi amagin. Nitrates at nitrites. Ito yung inilalagay sa processed meats. Diba yung mga karne, pagkapatay nung hayop, kailangan mong lagyan ng nitrates or nitrites bilang antibacterial agents o pangpatay dun sa bacteria na siyang sisira dun sa karne. Kaya lang nga ang nitrites, kapag niluto mo, nagiging nitrosamines. So ito yung hindi maganda sa katawan ng tao pag naging nitrosamines na nagkukos ito ng cancer sa iba. Yung food additives, ito naman another term din, food additives. Sangkap para sumarap at gumanda ang kulay ng pagkain. Halimbawa, yung mga pangkulay o food dyes, diba nilalagyan ng dye o tina. Yung mga pagkain para pumula. Katulad nito, gusto mo maging mapula. Or lalagyan mo ng itong donut, lalagyan mo ng high fructose corn syrup o yung asukal para tumamis. Tapos yung mga nabibili natin sa grocery na mga pampalasa o flavorings, gaya ng mga buyon, yung mga naka-square, yung mga pinapatak-patak natin dyan, tsaka yung mga powder-powder na nilalagay natin. Ang tawag naman dito, flavor enhancers, ine-enhance. Ibig sabihin, nagpapatingkad ng lasa. Ano yung mga halimbawa nito? Yung tinatawag nating monosodium glutamate or glutamic acid or vetchin in Tagalog. Ito, sinasabi nila, amino acid nga ito, pero para siyang neurotransmitter, may dinadala siya sa utak natin o nagpapadala ng mensahe sa ating utak. Ang glutamate kasi nakakalusot dun sa balot ng utak. Kaya may ilang tao na sumasakit ang ulo, hirap huminga, o kaya naman bumibilis yung tibok ng puso. Meron din kayong maririnig ng mga organic. Pag sinabing organic, pagkain, ito dito, lumulusot yung glutamate o glutamic acid. Ngayon, meron din matatawag na organic, pagkain na hindi ginamitan ng pestisidyo or pesticide. At maririnig nyo yung word na trans fat. Ito ay proseso na ginagalaw yung pagkain. Noong 1900s, ginagawa na to. Para yung mga murang taba, maitago mo as solid or buo. Hindi agad masira at hindi agad umanta. Halimbawa, ito yung mga margarina, yung mga corn oil margarine. So, bakit hindi maganda sa kalusugan ang ilang, hindi po natin nilalahat, pero may mga ilang processed foods na kung palagi-palagi, yun lang yung kakainin natin. Minsan, hindi maganda sa kalusugan, lalo na sa mga batang lumalaki. Kasi mga processed na pagkain at inumin, ay napakaraming taglay na asukal o yung tinatawag na high fructose corn syrup. Tataas bigla yung triglycerides mo. Isang form din to ng taba. Tapos lumalaban sa insulin at nagpapataba. So ito yung pag tumaba tayo, ito na yung dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, diabetes, katabaan at cancer. Yung mga kumpanya, ginagawa nilang parang rewarding yung pagkain, yung talagang pang-reward mo sa sarili mo, premyo para sa utak mo. Kaya, sumusobra yung pagkain natin. Pag sumobra, pag kinain natin ang kinain, mas maraming calories, mas tataba tayo. At syempre, pag processed foods, maraming chemical, preservatives, pangkulay, flavor, pang-texture, para masarap inumin. Kasama dyan yung mga inumin. Tapos, usually, ang ginagamit nila sa mga tinapay, refined carbohydrates. So, biglang tataas yung asukal o insulin sa iyong dugo. At sa pagproseso ng pagkain, mababawasan na yung mga vitamina at mineral. Bawas na rin ang fiber kumpara dun sa
bagong ani na mga pagkain. So, itong mga processed foods, mataas sa trans fats. So, ito naman, itong nakikita natin sa isang tray, ang tawag dito, real food or whole foods. Ito yung diretsong galing sa iyong taniman. Yan. Kinuha mo sa iyong bukid, kinuha mo sa dagat, o sa ilog, presko, ito bagong patay na manok. Yan ang tinatawag nating real foods or whole foods. So sa ating mga nanay, alam ko, lagi tayong kulang sa oras ng pag-prepare ng pagkain ng ating pamilya. Pero kung may pagkakataon, mas gamitin natin itong mga sariwang pagkain. Yung bagong ani, bagong kuha sa dagat, bagong alagang mga manok na kinatay. So ganun po ang ipinapayo natin. Kasi nga, pag puro mga preserved or processed foods ang binigay sa ating mga anak, tataba po sila. Awas lang naman kasi talagang lahat ng nabibili natin ngayon sa supermarket, grocery, at kahit sa palengke, kahit papano, medyo may proseso na. Ang problem kasi ganito, syempre hindi natin maiwasan, pero pag nagbebenta kayo ng mga produkto, syempre gagawin nila yung pinakamasarap, pinaka-nakaka-addict, pinakamatamis, maalat, talagang kakainin mo talaga, hahabol-habulin mo. Yan lang may side effects sa katawan nga natin. Kung masyadong yun, nakakataba, mabilis pumasok yung sa katawan, tataas yung asukal, yung iba nadidepress pa, diba? Nasabi mo na rin. So yun yung mga iiwasan natin. Mas healthy pa rin itong mga food. Okay?